Sa isang video ay nandoon sila Kuya Tutoy sa La Union kasama ang Cuatro Marias. Nasa dalampasigan sila habang pinagmasdan ang malalaki at malalakas na alon. Makikita si Irene na nagfeeling dalaga na naman at nilalaro ang bawat alon na papalapit. Habang ang tatlong mababait na Marias na sina Marjorie, Erna at Badiday ay behave lang malayo sa alon. Todo saway naman si Sir Jun kay Irene na itigil na nito ang paglalaro sa alon kasi delikado. Sa katigasan ng ulo ni Irene ay hindi ito tumigil at nagpatuloy pa rin, hanggang dumating ang isang mas malakas na alon na pati si Kuya Tutoy ay nagulat dahil naabutan siya. Napasigaw na lang si Irene at agad tumakbo pero natangay naman ng alon ang kanyang dalawang tsinelas, pati si Sir Jun ay napasigaw at napasabi na lang si Kuya Tutoy na pasaway talaga si Irene. Nakuha pang tumawa ni Irene sa nangyari, akala talaga niya nakakatuwa ang pagpapasaway niya. Malalaman talaga natin na walang pagbabago si Irene. Mas mature pa si Erna at Marjorie mag-isip. Makikitang sobrang lakas ng alon. Pinagpatuloy pa rin ni Irene ang pagpapasaway na nakabungisnis yung bunganga. Sinabi ni Kuya Tutoy na pumunta kasi si Irene sa mas mababa kay nahampan ng alon. Maya't maya ay maswerte namang nakita ni Irene ang mga tsinelas niya at sinot na niya ito. Makikitang sobrang nabasa si Irene dahil sa paghampas ng malaking alon kaya gusto na lang din niya maligo sa dagat. Agad naman siya pinigilan at sinabihan ni Kuya Tutoy na wag, gusto ba nitong mamatay? Nakabungisnis na lang ang gilajad ni Irene sa inakalang bagay sa kanya ang pinagagawa niya. Hindi naranasan ang buhay dalaga kaya ngayon nagbabawi. Ayon pa kay Kuya Tutoy na manghihila ang ganitong alon at dadalhin ka sa gitna. Nabanggit naman ni Kuya Tutoy na gusto na niyang umuwi sa Abra kasi malapit na abutan ng baha yung bahay nila. Makikita si Erna na nakapaa at tinanong ito ni Kuya Tutoy kung bakit. Sumagot naman si Erna na gusto niya sanang maligo. Agad siya pinagbawalan ni Kuya Tutoy na maligo at pinayuhang wag itong lalapit sa alon kasi delikado. This time makakita ni Erna na ganito kasandit ang karagatan. Pagkatapos ay kumain na muna sila, nilapitan naman ni Kuya Tutoy ang Marias at pinayohan si Erna na lakasan ang pagkain. Basa namang kumakain si Irene at puro nabuhangin. Pagkatapos kumain ay diretso na lang din naligo si Irene sa swimming pool at kumilos na parang timang. Sumunod naman sa pagligo si Marjorie, Erna at Marjorie. Pagkatapos maligo ay kinumusta ni Kuya Tutoy ang bakasyon nilang apat kahit umuulan. Sumagot si Badiday na masaya naman sila dahil first time niya nakapunta sa lugar. Nung unang punta ay hindi siya nakasama, sila lang ni Irene at Marjorie. Nasabi din ni Marjorie na sobrang nag-enjoy siya kahit pangalawa na niyang punta sa lugar, mas masaya ngayon dahil kasama niya si Mama Badiday, Ate Erna at Ate Irene. Sobrang saya naman ni Erna dahil first time niya makakita ng dagat at kinabahan siya ni Irene kanina dahil akala niya malulunod na ito. Tuwang-tuwa naman si Irene at sinabing kahit muntik na siyang malunod ay sobrang saya niya. Nabanggit din niya na nung nagtatrabaho pa ay nakakaligo naman siya ng dagat pero walang binabayaran, hindi katulad ngayon na nasa hotel sila, masarap ang pagkain at may swimming pool pa. Sobrang saya niyang maranasan ang ganitong klase ng buhay. Napansin din ni Kuya Tutoy na kahit galing sila sa bundok ay sobrang galing nila lumangoy, katulad ni Russell. Dagdag ni Kuya Tutoy na wala namang dagat sa bundok. Sumang-ayon naman si Badiday na wala talagang dagat sa kanila kaya sobrang saya nila, kung wala sanang bagyo ay mas lalong mag-e-enjoy sila. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero huwag kalimotang mag-like and subscribe.